3 taon niyang inialay ang buong pagkatao, pagmamahal, pag-aalaga at sarili para sa lalaking minsan ay hindi na makabangon mula sa bangungot ng aksidente, si Isadora Isa Alcantara. Ang babaeng tahimik na nagmahal ay naniwalang sapat ng sakripisyo upang manatili ang isang puso. Ngunit sa mismong araw ng kaarawan ng kanyang asawa, ang makapangyarihang CEO na si Vittorio Caruso, gumuho ang mundong matagal niyang binuo. Isang mensahe, isang larawan, isang katotohanang mas masakit pa sa anumang sugat. Ang lalaking muling binuhay niya ay muling bumalik sa babaeng iniwan siya sa oras ng kahinaan. At ang mas masahol pa, ang babaeng iyon mas malapit kaysa sa inaakala niya. Sa gitna ng pagtataksil, panghusga at pagkakait ng halaga ng sariling pamilya, pinili ni Isadora ang unang beses na maging makasarili, ang lumisan. Ngunit ang kanyang pag-alis, ang siya rin palang magsisilbing simula ng isang digmaang emosyonal. Dahil lang mawala siya sa kalamang na unawaan ni Vittorio ang halaga ng babaeng tinuring niyang kapalit lamang. Isang kasal na walang init, isang pusong sinubok ng kataksilan at isang lalaki na handang gawin ang lahat upang bawiin ang babaeng pinakawalan niya. Ngunit paano mo ibinabalik ang isang pusong pinili ng umalis? At paano mo ipapanalo ang isang babaeng minsan ang namatay sa katahimikan ng iyong pagwawalang bahala? Sa pagitan ng dignidad at ng pag-ibig, hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Isadora? At kapag huli ng lahat, may karapatan pa bang manalo ang isang pusong nagising sa pagkawala? Hello, Ashland listeners! Sundan ang kwentong sigurado kong tatatak sa inyong lahat. Isang masakit, matapang at emosyonal na kwento ng pag-ibig, pagkawasak at muling pagbangon. Kung saan ang paglayo ang nagiging simula ng tunay na laban. Isang kwento ng sakripisyong hindi nakita, pagmamahal na huli nang naunawaan at isang babaeng piliin ng sarili kahit na mahal pa niya ang lalaki na sumira sa kanya. Dahil minsan, ang pag-alis ang pinakamabait, ngunit pinakamalakas na anyo ng pag-ibig. Si Isadora Isa Alcantara ay 3 taon ng kasal sa CEO na si Vittorio Caruso. Wala siyang ibang ginawa sa taong yon kundi alagaan, pagsilbihan at mahalin ng lalaki hanggang sa tuluyan tong gumaling mula sa kanyang pagkakaaksidente. Ngunit pagkatapos ng lahat, malalaman niyang may iba pala tong babae at ang masakit, bumalik siya sa dati nitong minahal na iniwan siya habang mansamantalang naging inutil. Nasagad na si Isadora sa sakit na idinulot ng lalaki sa kanya, kaya nagdesisyon siya na hiwalayin ito at ayusin na ang sarili niya. Subalit sa kanyang paglisan, siya naman ang biglang pagsimula ng asawang CEO na ipanalo siya pabalik. Si Isadora Alcantara, kasal sa lalaking nagngangalang Vittorio Caruso at sa hindi inaasahang pagkakataon nalaman niya na niloko siya nito sa isang babaeng estudyante sa kolehiyo. Ngayong araw ay ang kaarawan ni Vito, kaya maaga pa lang nakahanda na si Isadora ng pagkain sa isang buong mesa. Habang abala, biglang tumunog ang telepono ng asawa na naiwan nito sa kabilang bahay. Dinampot ito ni Isadora at doon nakita niya ang isang mensahe mula sa babae na kasalukuyang nag-aaral pa ng kolehiyo. Nanginginig ang katawan niya nang basahin ang nakalagay doon. Nabunggo ko ang sarili kanina habang kinukuha ang cake. Ang sakit ng katawan ko, babe. Kalakip no ng isang selfie ngunit sa larawan hindi pinakita ang mukha ng babae, tanging ang mga binti lamang nito. Nakasuot to na isang mataas na medyas, itim na leather shoes na may bilog sa dulo. At isang kulay asul at puting palda na isang uniforme ng paaralan habang nakataas na nagpapakita ng kanyang manipis at magandang mga minti. Ang maputing tuhod ng babae ay namumula pa dahil sa pagkakabunggo nito. Ang kombinasyon ng kanyang batang pangatawan at malanding mga salita ay naglalabas ng di may kakailang tensasyon. At sa mga sabi-sabi, ang mga matagumpay na CEO kadalasan ganito ang kanilang hinahanap sa isang babae upang gawing kabit. Dahil dyan, napahawak na mahigpit si Isadora sa telepono habang ang dulo ng kanyang mga daliri ay namumuti na. Ilang sandali lang may panibago na namang mensahe ang dumating, kaya agad niya tong tinignan at binasa. Mr. Caruso, makita na lang tayo sa Sierra Solis Hotel. Gusto ko sanang ipagdiwang kaarawan mo ngayong gabi, sambit ni Isadora mula sa binasang mensahe.
Ito ang araw ng kaarawan ni Vittorio at ang kabit niya ay nagplano ng isang selebrasyon. Kaya naman agad kinuha ni Isa ang kanyang bag at agad pumunta sa Sierra Solis Hotel na naroon sa mensahe. Gusto niyang makita ang babaeng to ng personal at para malaman kung sino nga ba itong babaeng estudyante ng kolehiyo. Pagkarating ni Isadora sa Sierra Solis at akmang papasok na siya sa loob ng kwarto na makita niya ang kanyang mga magulang na sina William at Nelia. Nagulat siya pero agad niya silang nilapitan. Mom, Dad, anong ginagawa niyo rito? Nauutal niyang tanong sa kanilang dalawa. Agad naman na nagpalitan ng tingin sina William at Nelia sa isa't isa. Halata naman ang tila pag-iwas ng mga mata ng dalawa. Isa, bumalik na ang kapatid mo mula sa ibang bansa. Inatid lang namin siya rito. Paliwanag ng kanyang ina. Nanigas naman sa kinatatayuan si Isadora. Si Elida? Aniya sa isip. Mula sa siwang ng pinto ng kwarto, doon niya nakita na nasa loob si Elida at napatigil. Si Elida ay suot ang parehong asul at puting palda na nakita niya sa larawan. Ang babaeng estudyante ay ang sarili nitong kapatid na si Elida Alcantara. Si Elida palaging maganda sa mata ng lahat at itinuring na pinakamaganda sa kanilang lugar. Bukod sa magandang mukha, siya rin ang may pinakamagandang mga binti sa buong syudad na hinahangaan ng hindi mabilang na mga kalalakihan. At ngayon ang kanyang minamahal na kapatid ginamit ang kagandahan upang akitin ang kanyang asawa. Mapait na napangiti si Isadora at tumingin sa kanyang mga magulang. Ako na lang ba ang hindi nakakaalam ha? Sambit niya sa kanila. Alam mo, hindi ikaw ang gusto ni Mr. Caruso, Isadora? Sambit ng kanyang ama na si William. Totoo yan, Isa. Alam mo ba kung ilang babae sa buong Metro Manila ang nangarap makasama si Mr. Caruso? Alam mo ba kung ilang babae sa buong Metro Manila ang nangarap makasama si Mr. Caruso? Kaya imbes hayaan ng ibang tao na makuha siya, mas mabuti pa na ibigay mo na lamang siya sa iyong kapatid. Singit na sabi ng kanyang ina. Napakuyom ng kamoo si Isadora sa kanyang narinig at galit siyang tumingin sa mga ito. Anak niyo rin ako. Pagkatapos sabihin yon, agad siyang tumalikod para umalis na nang bigla siyang tinawag ni Nelia mula sa likod. Isadora, sabihin mo nga sa akin, hinawakan ka ba talaga ni Vito? Nanigas si Isa sa kanyang kinatatayuan nang marinig iyon. Huwag mong isipin na may utang kami sa iyo, Isadora. Dati si Mr. Vito at si Elida ang kilalang magkasintahan na inahangaan ng lahat, pero pagkatapos ng aksidente, saka lang namin pinilit kang gawing kapalit ni Elida at pakasalan siya. Sabat naman ni William sa matalim niyang boses. Samantala, tinitigan siya ni Nelia na may kasamang pagkasuklam at saka nagsalita. At isa pa, tingnan mo ang sarili mo. Wala kang ginawa kundi maging isang simpleng asawa sa loob ng 3 taon at umiikot lang buhay sa asawa mo. Samantalang si Elida dahan-dahang nagtatagumpay. Malayong malayo na kayong dalawa sa isa't isa. Paano mo ikukumpara ang sarili mo sa kanya? Maging matalino ka sana at ibalik si Vittorio Caruso kay Elida? Ang mga salitang narinig niya mula sa kanyang mga magulang ay tila ba isang patalim na tintusok ang puso ni Isadora. Namula ang sulok ng kanyang mga mata, saka siya naglakad palayo. Agad na bumalik si Isa sa villa. Madilim na ng mga oras na yon. Binigyan niya na isang gabing pahinga ang katulong, kaya naman nagmukhang malamig at walang tao sa loob ng kanilang bahay. Naupo siya mag-isa sa dilim ng dining table habang ang mga pagkain inihanda niya kanina ay malamig na. Ang cake na siya mismo ang gumawa ay nakatabi at may nakasulat na isang maligayang kaarawan para sa kanyang asawa. Pakiramdam ni Isadora isa yung malupit na biro, siya at lahat ng bagay na naririto. Si Vido at Elida ay tinaguri ang pinakamalakas na magkasintahan sa mata ng lahat. Alam ng lahat ng beauty queen na si Elida ay ang minamahal ni Vittorio Caruso. Ngunit 3 taon ang nakalipas, isang biglang aksidente sa sasakyan ang nagdulot sa kanya ng pagkakaroon ng isang vegetative state at naglahong bigla si Elida. Noong panahon yon, kinaladkad ng pamilya Alcantara si Isadora mula sa probinsya at pinilit siyang ipalit sa kanyang kapatid at pakasalan ang lalaki. Nang malaman ni Isadora na si Vittorio Caruso ang lalaki na lihim niyang minamahal, ay agad siyang pumayag.
Sa loob ng 3 taon, habang siya'y nakahiga at walang malay, ay inalagaan siya ni Isa mula araw at sa gabi. Iniwan niya ang kanyang malayang buhay, nanatili sa loob ng bahay at ibinuhos ang sarili sa pagaling ni Vito. Namuhay si Isadora bilang isang may bahay nito na nakatuon lamang sa kanya at sa wakas nagtagumpay siya. Tuluyang nagising si Vito. Nag-apoy si Isa ng isang posporo, sinindihan ng mga kandila sa cake. Ang kaunting sinag nito ay nagbigay liwanag sa kanyang refleksyon sa salamin. Isang simpleng asawa na nakasuot ng itim at puting mga damit, malungkot at walang kaligayahan. Samantala, ang kanyang kapatid na ngayon ay kilalang tao, bata, masigla, at higit sa lahat pinakamaganda. Kung maituturing, siya ay isang bruha habang kanyang kapatid ay isang diyosa. Pagkatapos itong magising mula sa koma, bumalik na si Vito sa kanyang maladyosang babae at iniwan ang kanyang bruhang asawa. Ang 3 taong iyon ay isa lamang kaawa-awang imahinasyon ni Isadora. Hindi siya mahal ni Vittorio Caruso, ngunit mahal niya ito, at sabi nga nila sa pag-ibig ang unang nahuhulog, palaging natatalo, at ngayong araw ganap nga siyang natalo. Samantala, bigla na lang nabasa ng luha ang mga mata ni Isadora nang hindi niya inaasahan. Agad niyang pinatay ang kandila, kaya naman bumalik siya sa dilim ng buong bahay. Ilang sandali, biglang lumitaw ang maliliwanag na headlight sa labas at ang Porsche 911 ni Vittorio ay mabilis na dumating at huminto sa garahe. Biglang kumabog ng malakas ang puso ni Isadora dahil sa kanyang nasaksihan. Hindi niya akalaing babalik ito dahil ang akala niya hindi na ito uuwi ngayong gabi. Maya-maya lang, biglang bumukas ang pinto ng manson. Isang matangkad, may magandang mukha na nakasuot ng itim suit ang biglang pumasok sa loob na nababalutan ng malamig na presensya. Walang iba kundi si Vittorio Caruso. Ang pamilya Caruso kilala sa buong Metro Manila. Bilang tagapagmana, ipinamalas ni Vittorio Caruso ang kanyang galing sa negosyo mula nung siya'y bata pa. Sa edad na 16 na taong gulang, nakamit niya ang 2 master's degree mula sa Harvard University. Nang magbalik sa Pilipinas, kinuha niya ang Caruso Enterprise at naging pinakamayamang tao sa buong Pilipinas. Samantala, agad pumasok si Vittorio na may matulin na mga hakbang. Bakit nakapatay ang mga ilaw? Tanong niya sa malalim at malamig na tono. Agad niyang hinanap ang switch, saka ito binuksan. Ang nakakasilaw na liwanag biglang napapakit kay Isadora ng ilang sandali. Nang buksan niya ang mata, agad siyang tumitig kay Vittorio. Nakasuot siya ng itim, matangkad at napakagwapo. Ang kanyang perpektong presensya at likas na kabighanian ay siyang pangarap ng di mabilang na mga babae. Kaarawan mo ngayon, sagot ni Isadora sa kanya. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga ganitong bagay, ani Vittorio na walang emosyong ipinapakita sa mukha nito. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Isadora at nagtanong, hindi mo ba gusto ang ganito? O ayaw mo lang magdiwang kasama ako? Napatingin si Vittorio sa kanya, ngunit ang tingin nito walang pakialam. Malinaw na ayaw niyang magsayang at umakyat na mga salita sa kanya. Isipin mo na kung anong gusto mong isipin. Agad na tong tumalikod, nagtungo sa ikalawang palapag ng bahay. Napabuntong hininga si Isadora dahil alam niya ganito to palagi. Kahit anong gawin niya, hindi niya kayang palambutin ang puso nito. Tumayo si Isadora mula sa pagkakaupo, tiningnan ang likod nito at saka sinabi, kaarawan mo ngayon at gusto ko sanang bigyan ka ng regalo. Ngunit, hindi huminto si Vittorio sa paglalakad o tumingin man lamang sa kanya, pabalik at malamig na sinabi, hindi ako interesado. Ngumiti si Isadora habang unti-unti nanginginig ang kanyang mga labi. Taas noo siyang tumingin sa lalaki at nagsalita, Vittorio Caruso, maghiwalay na tayo? Napahinto sa pag-akyat ng hagdan si Vittorio at bigla itong natigilan. Humarap siya at ang matalim nitong mga mata ay nakatutok sa kanya. Maghiwalay na tayo, Vittorio Caruso. Gusto mo ba itong regalo sa kaarawan mo? Nakatitig ng diretso si Isadora kay Vittorio habang matapang niyang binitawan ang mga salitang iyon. Ni hindi man lamang kumurap ang magagandang kilay at mata ni Vittorio sa sinabi niya. Dahil lang ba hindi ko ipinagdiwang ang birthday ko, ay kasama ka, nag-iingay ka na kaagad ng tungkol sa divorce? Sambit ni Vittorio.
bumalik na sa bansa si Elaida. Dahil ba? Sagot naman ni Isadora. Pagkarinig sa pangalan ni Elaida, gumuhit ang isang malamig na ngiti sa mapapinong labi ni Vittorio. Malalaking hakbang ginawa niya. Unti-unti lumalapit sa direksyon ni Isadora tsaka tahasang sinabi, "Nagsiselos ka ba kay Elaida?" Bilang pinakabatang business tycoon ng kanyang henerasyon, taglay naman ni Vittorio ang makapangyarihang presensya ng gawa ng kanyang estado at impluensya. Nang lumapit siya, kusa namang umatras si Isadora papalayo. Tumama ang kanyang likod sa malamig na pader dahil sa patuloy niyang pag-atras. At bago pa siya makagalaw, tila dumilim ang kanyang paningin. Nakalapit na si Vittorio sa kanya habang inilalagay ang kamay sa pader sa tabi niya. Tsaka ikinulong sa pagitan ng matigas niyang dibdib at ng malamig na pader. Binaba ni Vittorio ang kanyang mga mata, tsaka siya tiningnan ng may mapanuksong ngiti sa kanyang labi. Alam ng buong lugar na ang dapat kong pakasalan ay si Elaida. Hindi mo ba alam yan nang sinadya mong palitan siya at maging Mrs. Caruso? Hindi ka naman nagreklamo noon kaya bakit ngayon ang dami mong sinasabi? Namutla si Isadora sa kanyang narinig. Alam niya si Elaida talaga ang babaeng nakatakda niyang pakasalan. Kung hindi lang siya na aksidente at nakoma, hindi kailanman papalit si Isadora. Hindi niya malilimutan ang araw na nagising ito. Ang hindi may kakailang pagkadismaya at walang pakailam na tingin ng lalaki sa kanya ang unang beses nagtagpo ang kanilang mga mata. Simula nun, palagi na silang magkaibang kwarto na natutulog. Ni minsan hindi siya pinansin ni Vittorio. Mahal niya si Elaida at alam yun ni Isadora. Pero tinitigan ni Isadora ng malalim ang gwapong mukha ni Vittorio at unti-unti itong lumabo saka pumalit ang imahe ng binatilyong dati niya nang kilala. "Hindi mo ba talaga ako naaalala? Vittorio Caruso," aniya sa isipan. Mukha yatang sa nakaraan na lamang siya mananatili para sa lalaki. Kalimutan mo na yon, Isadora. Ang 3 taong ito ay magiging huling alay ni Isadora na nararamdaman niya para sa lalaki. Pinigilan niya ang pait at kirot sa kanyang dibdib nang sinabi, "Tapusin na natin itong walang pagtatalik na kasal." Biglang tumaas ang kilay ni Vittorio sa sinabi niya. "Walang pagtatalik na kasal?" Tanong niya sa malamig na tono. Iniangat na panito ang kamay at tinawakan ng makinis na baba ng babae. Pinisil ang hinlalaki ng kanyang pulang labi habang marahas itong hinahaplos. "Kaya pala gusto mong makipaghiwalay. Ang ibig sabihin, nangangailangan ka na ngayon?" Dagdag pa na sabi ni Vittorio. Biglang namula ang mukha ni Isadora sa kahihiyan na parang nga bang hinog ng kamatis. "Hindi yan ang ibig kong sabihin," sigaw niya sa isip. Ngayon, ang daliri nito ay malasyosong kinakalabit at tinihimas ang kanyang labi. Hindi naisip ni Isadora na ang isang kagalang-galang at makisig na lalaki may ganitong mapang-akit at pilyo na ugali. Ginagamit itong luruan ang mga labi niya. Sa unang pagkakataon, pinagmasdan ni Vittorio nang malapitan si Isadora. Napansin niya, palagi itong nakasuot ng itim at puting damit. May malalaking itim na salamin at parang nga bang binabalot ang sarili tulad ng sa isang matanda. Pero ngayon, nalaman niya na maliit lang palang mukha nito at sa likod ng salamin nakakagulat ang taglay nitong ganda habang ang pares ng kanyang mga mata ay lubhang nakakaakit. Dahil dyan, napagtanto ni Vittorio na maganda pala ang babae. Ang mga labi nito malambot at kung saan niya pinindot nawawala ang pula pero bumabalik kaagad kaya parang nakakaadik itong laruin. Hindi ko akalaing si Mrs. Caruso pala ay ganito kapusok. Sabik na sabik sa lalaki ha, saad ni Vittorio sa madilim niyang tingin. Pak! Isang malakas sa sampal ang pinakawala ni Isadora sa kanyang gwapong mukha. Napalingon ang mukha ni Vittorio sa ibang direksyon habang nanginginig ang mga daliri ni Isadora sa galit. At tama nga siya, kapag masyadong nagpapakababa sa pag-ibig, mauuwi lang sa pagtapak sa iyong pagkatao. May lakas pa ng loob ang lalaking alipustahin siya ng ganito. "Alam ko si Elaida lang ang laman ng utak mo. Sige, pagbibigyan kita." Ibabalik ko sa kanya ang titulo ng pagiging Mrs. Caruso. Singhal ni Isadora habang namumula pa rin sa galit at sa hiya. Dahil dyan, mas lalong lumamig ang ekspresyon ni Vittorio na para bang nagyayelo na.
Ni minsan sa buhay niya, walang nangahas na sumampal sa kanya. Ni isa, gusto mong magpakasal sa akin, tapos ngayon, gusto mong makipaghiwalay kung kailan mo gusto? Ano ang tingin mo sa akin, Isadora? Galit na sabi ng lalaki. Laruan. Mapait na natawa si Isadora. Ano? Gulat na tanong ni Vittorio. Nilunok ni Isadora ang sakit na nararamdaman niya at pinilit na magsalita. Isa ka lang laruan na inagaw ko kay Elida. Ngayon, sawa na ako, kaya itatapon na kita. Lalong dumilim ang mukha ni Vittorio sa sinabi niya. Magaling, Isadora Alcantara. Tunay na napakagaling mo. Maghiwalay? Sige, pero wag kang magkakamaling lumuhod at wag makaawa sa akin balang araw. Pagkatapos sabihin yon, tumalikod na si Vittorio at umakyat sa ikalawang palapag ng bahay, tsaka malakas na isinara ang pinto na kanyang pinasukan. Para namang nawala ng lakas si Isadora at dahan-dahang dumulas ang payat niyang katawan mula sa pagkakadikit sa malamig na sementong pader. Umupo siya sa carpet habang niyayakap ang katawan niya at pilit pinapakalma ang sarili. Hindi na kita mamahalin pang muli, Vittorio Caruso. Kinabukasan, binuksan ni Manang Cora ang pinto ng study at pumasok ito. Samantala, nakaupo naman sa kanyang upuan si Victorio habang abala sa pagbabasa ng ilang dokumento at kilala itong workaholic. Sir, ani Manang Cora sa maingat na tono. Subalit ni hindi man lamang tumingin si Vittorio at halata sa mabigat nitong aura na hindi maganda ang mood nito. Maingat naman na inilapag ni Manang ang tasa ng kape sa tabi ng kanyang kanang kamay tsaka sinabi, Sir, ito po ang kape na tinimpla ni Ma'am. Napahinto ang kamay ni Victorio sa pagbuklat ng pahina na kanyang binabasa at bahagyang lumambot ang madilim niyang ekspresyon kanina. Bumabawi ba siya? Tanong ni Vittorio sa kanyang isip. Sa pantay na pagkakasabi, si Isadora ay isang mabuting asawa. Siya ang nagluluto, naglalaba at nag-aalaga sa lahat ng mga kailangan niya. Kaya naman, inabot niya ang tasa at uminom. Sakto lang ang timpla na paborito niya pero galit pa rin siya sa babae. Sinampal siya nito kagabi. Hindi mabubura yon ng simpleng tasa lamang ng kape. Umamin na ba si Isadora sa pagkakamali niya? Tanong niya sa kasambahay. Sir, ani Manang Cora na halatang nag-aalangan pa. Umalis na po si Ma'am. Natigilan si Vittorio sa kanyang narinig at mabilis na inangat ang kanyang tingin. Agad naman inabot ni Manang Cora ang isang papel para sa kanya. Umalis na po siya, bitbit ang maleta niya. Pinapabigay niya po ito sa inyo, paliwanag ng kasambahay. Agad namang kinuha ni Vittorio ang papel at binuksan to. Bumungad naman sa kanya ang mga salita tungkol sa kasunduan ng kanilang paghihiwalay, kaya naman natahimik siya. Ang buong akala ni Vittorio ay bumabawi ito dahil sa ginawa niya kagabi pero hindi pala. May iba pa pala tong plano. Sir, sabi po ni Ma'am na inumin niyo raw po ang kape at pirmahan agad ang kasunduang naririyan. Dagdag pang sabi ni Manang Cora sa kanya. Nagdilim ang mukha ni Vittorio at tinignan niya ang tasa tsaka naman malamig na nagsalita. Itapon mo yan, lahat ng nandyan. Nanlaki naman ng mga mata ni Manang Cora dahil sa sinabi nito. Kanina lang halos gumiti ka habang iniinom yan na. Ani Manang Cora sa isip niya pero hindi na siya nagtanong at agad na umalis dala ang kape. Mas lalo pang nagdilim ang gwapong mukha ni Vittorio na para bang nagbabanta ng isang bagyo. Napatitig siya sa kasulatan na iniwan ni Isadora. Wala itong hinihingi, pati pera, wala. Napangisi siyang bigla. Humahanga kasi siya kay Isadora dahil ayaw nito ng kahit anuman na yaman niya. Paano mabubuhay ang isang probinsyana na katulad niya nang walang pera? Hindi ba't kaya siya nagplanong magpakasal sa akin noon ay para yumaman? Tanong niya sa isip. Nagsalubong ang dalawang kilay niya nang mabasa ang dahilan na nakasulat sa papel. Dahil ang asawa ay may pisikal na kakulangan, mayroong dysfunction at hindi kayang gampanan ang tungkuling pag-aasawa nito. Natameme si Vittorio sa kanyang nabasa. Halos balutin na ng kadiliman ng kanyang buong mukha. That girl? Agad niyang hinugot ang telepono at tinawagan ang numero ni Isadora. Mabilis naman kumonekta ang tawag sa kabilang linya. Hello? Ang malamig, ngunit malinaw na boses ni Isadora ang dumagundong sa tenga ni Vittorio.
Ano kaya ang mangyayari ngayong gusto nang sukuan ni Isadora si Vito at tuluyan ng iwan nito ang asawa? Ano ang gagawin ni Victorio ngayong iniwan na siya ng asawa? Ibibigay kaya ni Vito ang divorce na gusto ni Isadora at mabalikan niya ang tunay niyang minamahal na si Elida? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.